Alvin is my classmate nung nag-seminar kami na nakatulong sa akin ng malaki nung nag-seminar kami ni Alvin. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago ako mag-umpisa, papakilala ko muna ang aking sarili. Ako si Carolina Cano, may 8 anak. Wow! Di ba? Wow! Talaga. Itong 8 anak na to, pinalaki ko to ng nabaon ako sa stress. Ayan. Biruin nyo naman magpalaki kayo ng 8 anak, di po ba? Siyempre, tapos iba-iba ugali, ganyan. So, marami akong negosyong nahawakan. Si Ma'am Chi, na taga Manulife, naging Manulife din ako. Umiyak po ako dito. Kasi, naging ako dito, nakapagpasok ako ng ilang tao, pero may quota, 3 buwan, tsugi ka na. Di po ba? Ang bigat. Iniyakan ko talaga kasi. Dahil marami akong pinasok, pero naiwan ko yung kondisyon ko. Hindi ko nakuha kasi tsugi na ako. So, hindi ko naman alam dahil syempre yung aking upline or manager, hindi naman ako pinakausap na maayos. Pagkatapos, another stress ko, nung bumili kami ng van ng asawa ko, dahil ilabas natin to, gawin natin yung uso nun, diba? Yung tatawag ka, sasakay, ganyan. Diyos ko, ang hirap pala nun. Makati, Makati, Makati! May Makati pa po, ganyan, Makati. Pero, wala rin minsan sumasakay, hindi napupuno. From dun sa may Santa Mesa hanggang Makati, hindi puno yung sasakyan namin. So, parang nakakapagod, hindi rin pwedeng ipalit sa negosyo ko. Kasi, yung negosyo ko na alahera ko, para po siyang sumusundot ng butas ng karayong para kumita ka. Meaning, hinahanap mo pa rin yung buyer para makabenta ka. So, parang mahirap para sa dami ng anak ko. So, kailangan ko talagang magdagdag. Tapos naman, another, ko na naman, stress. Sumali ako sa East yung mga panty na ginaganyan, sinusukat, tapos yung bra para pang-sexy, ganyan. Tapos may dala kang maleta, dala-dala mong ganyan. Ang hirap. Siyempre, pinaglalaban mo ang lahat para sa 8 anak. Ang dami ko talagang naranasan na Bumili kami ng taxi, para yun ang pwede namin pan-support. Mister ko siya mag-iintindi. Pero siya nun, hindi rin niya naasikaso. Kaya, may kita kami sa taxi. Bayo Jessie, laging may problema. Hindi successful. So, yung namin taxi, nahila. Iyak na naman ako. Tapos, another stress ng buhay ko. Lagi akong pag napagkatiwalaan tao, masuswindle ka. So, lahat ng kinita mo, halos nadadala rin, walang natitira. Parang abono ka pa, di iyak na naman ako. Buti na lang, andyan talaga ang supportive kong husband. Nandyan siya, kaya thank you, Dad, ha? Tapos, another po na naman sa ating stress. Pupunta kami sa malayong lugar, magbebenta ng alahas. Kasi nga, di ba hinahanap yung benta para kumita? Yun, gano'n. Na-stress din kami na pag uuwi kami, madaling araw na, tulog na ang mga anak ko. Tapos sila magigising, kami tulog. So di ba stress, halos wala akong communication sa mga bata. Yes. Kaya sa pagdating ko ng 55 years old, yung stress na yan, naramdaman ko na. Unti-unti dang nagbabago ang aking resistensya. Andong na ako, yung parang pagod na ako, tapos yung energy ko, mahina na. Parang, nung 55 years old na ako, patindi na ng patindi yung stress ko. Dati tolerable pa, kaya ko pang, kahit hindi maligo, pwede akong lumabas. Pero nitong 2024, hindi ko na siya kayanin. Para bang, talagang, Dad,
hindi ako lalabas. Kahit mayaman pa yung bibili sa akin, hindi ko na talaga maharap. Totoo yung kapag ikaw may sakit, kahit andyan yung pera mo pala sa harapan, hindi ka makakagalaw. Bali, wala pala talaga. Kaya, nung nakakaramdam na ako ng gano'n, ang dasal ko sa Panginoon, talagang mataimtim na. Sabi ko, Lord, may sakit ako, pero bakit hindi alam ng mga doktor? Patuloy ang aking energy na nangihina ako, tapos para akong laging tamad, pati ang utak ko, walang direksyon. Buti na lang, sa dasal ng taimtim ko, in 1 week, nasagot yun. Bigla akong naisip, tawagan ko yung naging upline ko, si Ma'am Jazz. Wala siya dito. But I'm very thankful to Ma'am Jazz. Kasi sabi niya, punta ka dito, ma'am. Pero tinawagan ko lang siya para alamin yung kondo kung bakit hindi nauupahan. Dahil kasi nawala ang pogo, di po ba? Kaya yung kondo ko, yun lang ang gusto kong itanong para ipaupa na. Dahil medyo hindi na nga ako nakakalabas. Kaya nag-iisa-isa na ako paano pumasok ang pera. Sabi niya, ma'am, punta ka dito. Meron akong bagong natuklasan. Ano yon? Sabi niya, basta ma'am, pumunta ka muna dito. Eh di ako desperate naman ako at saka trusted ko naman si Ma'am Jazz, punta ako. Nung nandun na ako sa seminar, nakinig ako tulad nung ikinwento ni Doktor. Ito yung sinabi ni Doktor. Sa pakikinig ko, ang nakita ko, ang narinig ko dun sa presentation, one battle, all for one. So, kailangan ko yon na dahil may maintenance ako, may vitamins ako, meron akong marami akong nararamdaman. Ganun, sabi ko ganun. Yung one battle, all for one, parang na medyo nag-isip ako doon. Siyempre, hindi naman tayo kagad bibili, di ba? Tapos, ang isa ko pang nagustuhan sa sinabi na ang product, 18 years na. Pero isang produkto lang ang binebenta. So, di ba wow siya na isang product lang, bakit ganun siya kabilis, ganun siya tumagal? Eh di magaling, ganyan. Di, yung panahon pa na yun, ang stress ko pa, ang anak ko, ka-o-opera lang ng breast niya, cancer. So, ang final namin decision, wag na siyang magpakimo. Dahil naisip ng mister ko, magpapakimo ka, makakalbo ka, manghihina ka, parang ihanap na lang muna natin ng herbal. 3 months lang yung sa anak ko. August siya inopera, September, October, November, di 3 months. October na, tinagaano na kami. So yun nga, very thankful ako kay Lord. October 31, naka-attend ako dun sa seminar. And then, mabuti, meron akong suot na necklace. Talagang, dahil sa mga narinig kong presentation, yung sangkap, talagang parang makakatulong naman. Binili ko yung product. 1 package na kagad ang binili ko para sa aming tatlo. Kasi ako, yung anak ko may cancer, at saka yung anak ko na diabetic type 1. Nung pagbili ko nito, at very thankful ako kay Ma'am Jazz, tinanggap naman niya yung alahas, ipinalit niya yung isang package na 40. Unti-unti ko dang nararamdaman nung nag-take ako ang pagbabago sa aking mga nararamdaman. Malaking pagbabago. Tuwang-tuwa ako, nung una kong palang inom, parang naging success ang paulit-ulit na ilabas ko. Ang tiyan ko noon, ganito kalaki. Parang sabi nga ng matanda, na kaibigan ko, Carol, ba't ang laki-laki ng tiyan mo? Through 4th year, at least ngayon parang 3 months pregnant na lang ako, unlike before 9 months. Diba? Pagkatapos, ang isa pang unti-unting pagbabago na nangyari sa akin, nung 3 months ko ng pag-inom, nag-blow ko na nag-blow.
sumuka. Tama din ang sinasabi ng company na pag ininom mo to, hindi lahat okay sa'yo. Yung tatargetin niya kung ano yung nararamdaman mo. Like sa akin, tinarget niya na itong bandang dito ko, nailabas ko na nailabas. January, isuka ko na siya. Pagdating ng March, naisuka ko na naman. Hanggang lumiit na yung tiyan ko. Pero sinabi ng anak ko, magpatingin ka sa tamang doktor. Pumunta ako sa gastro. Ngayon, malaking ano rin, at talagang kailangan pa rin natin ng doktor. Inano niya na, ligtas ako sa pancreas. Kumbaga, parang acidic lang ako. Nung pinigyan ako ni doktor ng tamang dosage, eto na ako, lalo akong sumigla. Dahil sa 4th year, alam niya sa akin kung ano yung talaga ko palang sakit. Kaya yung pag-bloated ko, yung ano ko, nawala na yon. Hindi na ako masyadong didighay, wala na pati sakit ng aking mga balikat, nawala na. Tapos, ito namang anak ko, nagpa-CT scan, 7 months, nagpa-CT scan na siya, 0 na ang kanyang cancer. At yung diabetic ko na anak na type 1, nagpagpatuloy na siya ng kanyang architecture. Ngayon, 2nd year na siya, college sa NU. Ang anak ko na diabetic type 1, meron pala siyang problema sa ulo, kaya madalas na siya nung nagkukulaps. Ngayon, sa tulong ng 4th year, nagkakaroon na rin na siya ng energy, kaya nakakapasok na siya ng maayos. Yung unti-unting pagbabago ng aking buhay ay nagkakaroon na ako ng direksyon at linaw. Dahil pati isipan ko na wala na yung parang lagi akong stress sa buhay. Maliwanag na ang utak ko kung anong dapat kong gawin. Nakatulong ang 4th year sa stress ko. Dati, hindi pa nangyayari, iniisip ko na ang bukas. Kahit alam ko na bakit ko iisipin, hindi pa nangyayari. Wala pumapasok sa utak ko eh. Kaya ang laking tulong ng 4th year na yung aking utak na clear niya. Kanina lang ang 4th year, tuloy-tuloy ko kasing iniinom eh. At my age, 63 years old, kanina may nagbenta sa akin. Dahil talagang ang power ko, clear ang mind ko, may nagbenta sa akin, wala akong pera, gumawa ako ng paraan, lumapit ako dun sa anak ko, may babayaran ako. Mami, wala akong pera. Alika, punta ka dun, papalit mo itong cheque. Mari, pasensya ka na, wala akong pera. Pagdating naman doon sa pangatlo, wala din daw siyang pera. Aba, dahil clear ang mind ko, parang talagang ang powers ko, ganun, dahil nakainom ako ng 3 capsule kanina. Talagang powerful. Nilaban ko, mabili ko yung binebenta sa akin dahil alam kong pwede akong kumita. Alikawin, dali mo to sa pawn shop, 1 laro. Ayan, nasanla. Tapos eto, dala na yung pera. Ito na ma, bayaran ko na yan. Kukunin ko na yan. Diba? Dahil sa 3 capsule na ininom ko, naging powerful ang aking mind, ang aking direksyon, ang aking buhay. Ayan. Kaya, yung unang package na binili ko, hindi po ako nangihinayang dahil 17 months na ako sa Riway. Habang tumatagal ako sa Riway, lalo po akong nai-inlove dahil maraming pagbabago ang nangyayari sa aking buhay. Hindi ko bibitawan ang Riway. Kagabi lang, ang pinag-uusapan namin is focus. Dahil sa mga sinabi ko sa inyo na anong naging stress ko sa hanap buhay ko, doon ko napalaking 8 kong anak, nagkaroon ako ng magandang buhay, pero
Pero, ang nakikita ko dito, kung ikukumpara sa 5 taong paghihirap ng hanap buhay, parang andun ka, may laman yung bank book mo. Dito, 40 years na ako na naghahanap buhay, pero ngayon, ang aking bank book ay maliit na lang. At umuutang pa rin ako ng mga pambabayad dahil malaki ang puhunan. Samantalang dito sa Riway, straight ang mind ko na ifo-focus ko ang Riway. Siya ang ipagpapatuloy ko na hanap buhay na ipapalit ko sa pag-aalahas. Dahil senior naman ako, hindi ko na kailangan ng stress dahil masyadong ma-stress ang pag-aalahas. May bigay mo lang sa maling tao, madadali ka na, di po ba? Yes. Kaya, ayan. Dito, ipofocus ko ang Riway dahil maganda ang kanilang mga pamantayan. So, hanggang dito na lang po. Sana maging simulan nyo na ang pagharap ng Riway. Dahil tama siya na ito ang ipalit natin sa bukas natin. Maraming salamat.